Ngayon pa lang ay inaamin na nila na hindi sila mananalo sa impeachment trial ni Vice President Sara. Yan po yung ating pag-uusapan at kung bago lang po kayo, huwag kalimutan i-like ang video ito. So bago natin puntahan si Kapunan at ilang pa sa mga prosecutors na sinupalpal po ni Congressman Pulong Duterte, pagpuntahan muna natin itong si Miss Ligotan. Ay, Mr. Ligotan. Kasi mahilig kasi ito mag-blast on at mag-lipstick kapag nagkakaroon po ng impeachment trial sa Senado, mga kabayan. Sabi niya dito, ayaw niya daw magkaroon ng another EDSA. Ang sabi po ni Amanda, no? Amando Ligotan, ayaw niya daw po magkaroon ng panibagong people power revolution. Kung sakali man na ma-acquits daw si Vice President Sara sa ginaganap na impeachment trial ngayon sa Senado. So yung mga ganyang klaseng mga remark, ipag-amin po yun na hindi nila kayang talunin si Vice President Sara. Di ba? Kaya non-stop po sila eh. Kaya takot na takot sila, piling biktima po sila nung sinita po sila ni Presiding Judge Chis Escudero sa kanilang mga pagpapahayag sa social media, yung medyo naapektuhan po yung nangyayaring impeachment trial. So sabi nga ni Escudero, maglalabas po siya ng desisyon sa mga susunod na araw. 'Di ba? Kung tutusin nga, hindi sila dapat magalit o hindi sila dapat matakot. Alam naman ang lahat ng mga Pilipino, kasama naman nila si Chis Escudero. 'Di ba? Na gustong ipa-impeach si Vice President Sara. At mamaya pag-uusapan natin na si Chis Escudero pala mukhang gumagapa ngayon, no, ng pasikreto para makuha ng ilang senador na kasama po sa minority. Kaya balik tayo dito kay Ligotan. Ang takin mo bakit sila nagbabanta ng another EDSA People Revolution kung sakaling ma-acquit si Vice President Sara? Let's say, sige, gagawa sila ng EDSA Revolution. Anong kwenta nun? Ang kanilang poprotestahan is Vice Presidente. Si Vice President Sara ba yung rason kung bakit bagsak yung ekonomiya natin ngayon? Hindi po. Si Vice President Sara ba yung nagnakaw sa mga flood control project na naging ghost project and substandard? Hindi po. Si Vice President Sara ba yung nagpapatakbo ng lubog sa baha na bansa natin ngayon, lubog ang ekonomiya, naghihirap ang taong bayan, mas marami yung walang trabaho. Si Vice President Sara ba yung nagpapatakbo ngayon? Hindi po. Sa maikling salita, si Vice President Sara is fertile na nakaupong presidente ngayon. So kung tanggalin nyo man yan, magpuprotesta man kayo dyan, wala man epekto yan sa nangyayaring lugmok na ekonomiya ngayon ng ating bansa. At palagay mo, sino pa yung magpi-people power? Kayo-kayo na lang. Ilan na lang kayo. O hindi kayo magbabayad nga, maghahakot ng mga taga-squatter para magrarally yung mga dilawan, pinklawan. Wala namang magrarally na. And paano nyo matatanggal si Vice President Sara na numero 1 sa survey at lalong lumalakas pa yung sumusuporta kay Vice President Sara? Mahigit 40% sa mga Pilipino ay pro-Duterte. Hindi pa kasama po yung mga non-political affiliation, no? Yung mga hindi sumasali sa DDS ka, dilawan ka, pinklawan ka, sila ay neutral, hindi pa kasama dyan. Pero kung pag-uusapan yung magandang serbisyo, Duterte ang kanilang gustong kind of leadership. Ngayon, mga kababayan, itong silikutan, kung gusto niyang ma-impeach si Vice President Sara, galingan nila. No? I-present nila yung kanilang mga ebidensya at i-encourage nila yung nasa minority na bumoto kung gusto talaga nila, kung ma-encourage nila. Diba? Mukhang baliktad pa ngayong mangyayari, mga kababayan natin .
kung sakaling matapos sa itong impeachment na ito, and obviously acquitted naman si Vice President Sara, magkakaroon talaga ng rally sa EDSA. Pero hindi para patalsikin si Vice President Sara, kundi mag-celebrate. Yan po yung posibleng mangyayari dyan, mga kababayan. Yan, sino pang maniniwala sa kanila? Kita mo ngayon yung komento sa social media. Galit ang taong bayan sa mga buhaya. Kasi imbis na gagastusin nila yung milyon-milyon sa pagpapa-impeach kay Vice President Sara, yung mga binabaha, napapabayaan. Supposed to be yung gagamitin nilang pera para sa impeachment, dapat gamitin muna nilang itulong or gumawa sila ng alternatibong paraan para maibsan yung baha sa mga ilang lugar ngayon. So, maraming galit ngayon. Kasi the more na in-impeach sila si Vice President Sara, the more naman na pinapakita ng Mother Nature na kaya bumabaha dahil ninakaw yung project, yung pondo na sana hindi magkakaroon ng baha. So, pinapakita. Kumbaga, lalo silang napapahiya ngayon. At ramdam po ng baklang ito, nagalit na ang taong bayan. Kaya ngayon, gumagawa sila ng mga mind conditioning. Na kunwari, magpi-people power sila kung ma-acquit si Vice President Sara. Acquitted naman talaga si Vice President Sara kahit anong gagawin nila, mga kababayan natin. And tandaan natin itong mga prosecutors na ito, yung binabayad sa mga ito, is pera ng taong bayan. Kaya yung mga apektado ngayon ng baha, yung mga kababayan natin ngayon, na hanggang ngayon lubog pa yung bahay nila sa baha, dapat magalit ngayong mga yan sa mga private prosecutors na ito. Kasi imbis na yung pera ng Congress na ibabayad sa kanila, dapat itulong na lang sana sa mga binaha. Pero napupunta pa sa kanila. So, pumapaldo sila ngayon sa nangyayaring impeachment. Sa maikling salita, sila na involved sa impeachment trial ni Vice President Sara, yung nakikinahabang ngayon, pumapaldo sila. Na supposed to be, mapupunta yan sa mga Pilipino na apektado ng baha. Supposed to be, pwede nang itulong yan. Hindi man natin alam kung ilang milyon ba yung napupunta sa private prosecutors na ito. Ilan yung private prosecutors nila. Di ba? Kasi ang gusto magpa-impeach kay Vice President Sara ay nasa pwesto ngayon. Si Vice President Sara, wala naman siyang pundo para sa kanyang mga abogado. Karamihan nga dyan, nagtulong-tulong pa para lang magkaroon ng mga magagaling na defense team. Ito, malinaw naman. Para ganyan, sino ba yung pupundo rito? Sino ba yung maingay na halos araw-araw nagpapapreskon para banatan si Vice President Sara, mga kongresista, Malacanang. Di ba? So galingan nila. Galingan nila nagapangin yung ilang senador para iboto na ma-impeach si Vice President Sara. Ako naman naniniwala yung mga senador na yan, maninindigan yan. Kasi tandaan din nila, yung pera, madaling maubos yan. Pero kapag bumaliktad sila, magiging markado sila. Habang buhay, natawagin silang Judas, traidor. Yung mangyayari sa kanila. O tinan nyo yung marka dito ngayon sa miyembro ng majority. Ano tawag sa kanila? Traidor. Cover up. Kasabwat sa sindikato. Kasabwat sa mafia. Yung mga pananakot na ito, mga babayan po natin, pinagtatawanan na lang ngayon sa social media. Magaling. Private prosecutors yung nananakot ngayon. And palagay ko dapat umaksyon dito. Kung gusto patunayan ni Chis Escudero na siya ay patas, dapat siya umaksyon dito. Bakit nagbibigay ng conclusion ang private prosecutors para sa impeachment ni Vice President Sara? Yung lumalabas pa nga dito, parang tinatakot, niligutan yung mga senador na kung hindi nyo i-impeach si Sara, pag people power kami. So parang tinatakot niya yung mga senador. Si Kapunan, ganoon din si Kapunan.
Panay sabi na bawal daw mag-press con ng kampo ni Vice President Sara. Panay sabi na dapat daw ma-impeach si Sara. Nagbibigay na po sila ng kanilang conclusion na hindi pa nga tapos ang impeachment trial. Yung mga House prosecutors, araw-araw nagpapa-press conference at kung ano-ano po yung sinasabi nila against kay Vice President Sara. Kaya dapat talaga maglabas ng ruling itong si Chis Escudero kaugnay po sa mga ganitong klaseng pahayag. Kasi masyadong obvious na bias ito. And kung papaboran pa ito na Chis Escudero, patunay lang ang lumalabas na balita na ginagapang niya ang ilang senador para ma-impeach si Vice President Sara. O si Kapunan, supalpal pala kay Congressman Pulong Duterte. Paano kasi, no? Masyadong nagpapakupal. Anyway, bago natin tapusin ang part na ito, may isa pa nga ditong congressista na taga Mindanao. Sinasabi niya no na pinipersonal daw yung atake kay Kapunan. Si Kapunan ngayon masyadong namimersonal. So ang kapal ng pagmumukha ng mga ito, no? Mahilig po sila magbaliktad ng mga kwento. Totoo lang, kaya takot sila kay Vice President Sara. Lahat sila nagsanib pwersa kasi may corruption sila, mga kabayan. Kaya ngayon, mukhang ginagamit nila yung mga private prosecutors na ito para atakihin si Vice President Sara. Ito si Kapunan. Susunod natin yan. At sa pagpapatuloy ng ating diskusyon, iyak na naman si Kapunan na bakit? Sinupalpal po siya ni Congressman Pulong Duterte. Mantakin nyo mga kababayan po natin, pinagbabawalan niya na mag-press conference ang defense team ni Vice President Sara o si Vice President Sara. Bakit ba pinagbabawalan ni Kapunan? Sila nga po yung private and yung House prosecutors mula Lunes hanggang Linggo, araw-araw, halos nagpapa-press conference po sila. Mantakin mo kahit may bagyo. Yung sinabi niya, huwag kayong magpa-press conference kasi hindi po yan ang Korte ng Bayan. Ang Korte ng Bayan ay ang impeachment court para sa accountable funds. Yun ang kanyang sinasabi. So, ibig sabihin, sila lang yung pwede magsalita. Sila lang yung pwedeng maglabas ng kung ano-anong desisyon, kung ano-anong opinion, o parang sila lang yung pwede maghusga at manira kay Vice President Sara. Bawal na pala sumagot yung defense team o ipaliwanag yung kailangang ipaliwanag na hindi naman part ng na hindi naman makompromiso ang proseso ng impeachment trial. Tandaan natin si Kapunan, napakaingay nito sa impeachment trial, no? Kung ano-ano pang mga side comments ang kanyang sinasabi. Tandaan natin ang sabi ng isang abogado, kapag nagsiside comment na itong isang abogado o miyembro ng prosecutors, ibig sabihin, tagilid ang kanilang mga ebidensya. Kumbaga, pikon na. Kaya kabaliktaran, yung sinasabi ni Adjong na napipiko na daw po yung defense o yung mga Duterte dito kay Kapunan, kabaliktaran. Si Kapunan yun napipikon. Kaya palagay ko lang, mukhang malaki po yung pressure kay Kapunan. Lalo na nakita natin ang isang litrato na kumalat sa social media na magkasama sila ni Lisa Marcos. So mukhang malaki ang pressure kay Kapunan. Ang sabi ni Congressman Pulong, alam naman ng taong bayan kung sino ang ilang buwan ng puro press conference. Totoo naman. Buksan mo yung social media, buksan mo yung YouTube, Facebook. Lahat sila. Halos araw-araw nagpa-press conference. Di ba? Yung puro data, puro narrative. Sila yun yung defense nga, minsan na lang magpa-press conference. Minsan magpapa-press conference, 10 minutes lang, 20 minutes, para lang doon sa mga importanteng katanungan na isasagot. Pero kung regarding naman doon sa merit ng impeachment, o yung medyo makompromiso yung proseso ng impeachment, hindi na sumasagot. Si Attorney Michael po, sila po yung napaka-ingay. At hindi lang po yan, Siligutan, may bago na naman naging pahayag. Okay, yan ang ating susunod na bigyan ng komento.